Gusto ko munang magpasalamat kay God. Thank you, Church, sa inyong participation, cooperation sa naganap na Thanksgiving natin last Sunday. Nakakatuwa po kung papaanong ang bawat isa po talaga ay nag-effort. So thank you so much. Si Lord po yung patuloy na magbe-bless sa bawat isa. And also thank you, nasabi ko na to kahapon sa devotion, but I also want to thank each one of you po, yung mga naglagay po, nagbigay po sa D-Box. Nakakatuwa na yung effort ng bawat isa para po malagay yung mga D-boxes. Na-imagine ko po yung mukha ng mga bata na mag-o-open ng mga D-boxes. So, alam ko na magiging ano yun, source of joy po sa kanila, happiness po sa kanila pag binuksan po nila yung mga D-boxes nila. So, nakakatuwa ang Panginoon. Amen? Harapin mo nga ang katabi mo, sabihin mo, kamusta ka? This is the second to the last, tama ba? Second to the last Sunday na natin ngayon. And this will probably my last sermon this year. This year. Ayan. Sa church na to. Kasi magmi-minister pa tayo sa Mindoro. And how was your year? Kamusta yung taon ninyo? Kamusta? Ano yung mga taon? Masaya ba? Malungkot? Kung i-rate nyo ng 1 to 10, 1 being the highest, ay 1 being the lowest, 10 being the highest, nasaan kayo? In terms ng success, ng happiness, yan. May nangyari ba sa taon nyo? How about yung 2026? Ayan, sige, maglagay nga tayo ng mental, sa isip natin, mental picture or list. What are you looking forward to sa 2026? Ano yung nilook forward ninyo sa 2026? Meron ba kayo nilook forward or bahala na? Bahala na po anong mangyari sa 2026. So today, we're going to check kung kamusta na yung ating mga steaks. Hindi ito yung niluluto nyo ng rare, medium, well done. Hindi ito yun, no? Pero ito po kasing enlarge natin. This is our theme. At pinangahawakan natin hanggang sa susunod na anniversary po natin. So, we just want, bago po matapos tong taon na to at bago tayo pumasok sa 2026, i-check nga po natin yung mga stakes natin, yung mga tulos natin, yung mga, ano ba yung ibang term to? Tent peg natin. Malalim pa ba? Sige, sagutin natin sa isip natin. Kung i-imagine mo yung tent peg mo, malalim pa ba? Or umuuga na? Baka mababaw. Or nabunot na. Ayan. Huwag naman sanang nabunot. Okay, may dala akong ano dito. Shout out sa aking padir na pinagawa ko siya nung nakaraang linggo. So, kung i-imagine natin yung tent peg, illustration lang to kasi ito hindi to papasang tent peg kasi masyado itong madulas tapos walang mag-hold ng tali. So, dapat may mag-hold ng tali dito. Ang gusto ko lang makita natin is ito. So, kamusta yung natin? Malalim pa ba? Umuuga na? Or baka nakaganyan na, madali nang mabunot. So, yun po yung i-check po natin ngayong Sunday. Kagaya po ng mga natutunan natin ng mga nakaraan, nung siniris po natin itong enlarge, ayan, yung mga picture ng Usually, pag binabaon yan sa lupa, hindi po nakadiretso. May angle po talaga siya ng papalayo doon sa tent para po kumapit yung tali. So, yan yung imagine natin. Yung tent peg po, yung stakes, ang tawag rin po dyan is support yan sa isang tent. Hindi po ba? So, napag-aralan na natin yun. Support yan at anchor ng isang tent. So, dyan po i-anchor yung tali para yung tent hindi po mailipad or hindi po siya mag-collapse. So, yung stakes or itong tent peg, piniprevent niya po yung tent na mag-collapse. Ayan. So, part po ng preparation natin for larger
larger tent, for enlarging our life, is to strengthen yung stakes natin. Strengthen po natin itong ating tent peg, yung ating mga stakes. Okay? So, yung Isaiah chapter 54 verse 2, babalik po tayo doon. Thank you, Jesus. Isaiah 54 verse 2. Enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back, lengthen your cords, strengthen your stakes. Father, we thank you for your word. Lord, your words, they are already anointed, powerful, Lord God. They are double-edged sword. Father, I pray that you will help our hearts, our minds, to receive your word today. Hide me behind your cross, Lord. I acknowledge that I am nothing without you, my God. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay. So yung Isaiah's call to strengthen our stake is a call to deepen our relationship with God. So review lang po ito ha, doon sa mga paulit-ulit nating narinig for several weeks. So kaya sinasabi ni Isaiah na laliman natin yung stake natin, yung tent peg natin, that is a call to deepen our relationship with God and para ma-establish yung mga habits sa buhay natin. At pag na-establish yung mga tamang habits sa buhay natin, yan yung mag-create ng stable foundation para sa faith natin. Okay? Kasi hindi naman talaga tayo magkakaroon ng stable foundation ng faith natin kung hindi tayo mag-create ng habit. Habit para ma-strengthen yung ating mga stakes or yung ating mga tent pegs. So as we move forward to 2026, I want us to picture ourselves na hindi lang, okay, this is just another year, okay? But we need to hold fast. Kailangan nating kumapit, kailangan nating i-anchor yung buhay natin sa ating Panginoon. Pag sinabi nating hold fast, we have to continue to believe, adhere to God, adhere to His Word, to His love, to His character, and to His faithfulness. At yun ang ginagawa ng mga tent peg sa buhay natin. Dahil it will hold fast yung tali, no? As we deepen yung tent peg natin, dyan din kakapit yung tali na nakadugtong, nakakapit doon sa ating tent para hindi po ito magkulas. And this is very important. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, we have clear instructions from the Word of God how we should live our life. Okay? Alam niyo po, may iba-ibang season yung buhay natin. At kagabi, nung nag-search ako, yung tent peg po, hindi lang ganitong itsura niyan. Actually, ang tent peg, iba-ibang klase pala. So, kailangan alamin mo, saan ka ba magka-camp? Rocky ba yan? Sandy soil? Or anong klaseng soil man yan? Tag-ulan ba? Tag-snow? Tag-summer? Pero meron po na klase ng stake, na stake for all season. Yan si Vilma Santos. Okay? Stake for all, peg for all season. Na kahit saan mo siya dalhin, pwede siya. Pang sandy, pang rocky, pang tag-ulan. No? And you know what? That's a picture of who our God is. Amen. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, siya po yung firm foundation natin and we can hold fast to Him. Pwede tayong kumapit sa Kanya. Okay? And yan, may clear instruction ang salita ng Panginoon how we should be living our lives in all season. Pero, it's the applying that's hard. Hindi po ba? Kaya nga po, nandito na naman ako at pinapaalala sa inyo ang ating temang enlarge. At pinapaalala na kailangan nating laliman ang stake natin. Dahil minsan, ang dali nating pakinggan, mag-amen, pero sumasablay tayo sa pag-a-apply. Hindi ba? Ako lang ba? Sorry na po, ako lang pala. Dahil sumasablay tayo minsan sa pag-a-apply. So this is a reminder for all of us. Reminder po para sa atin. So what do we need? Ano ba yung kailangan natin para mas lumalim po yung stake natin? Kaya dyan na ilagyan mo nga ito ng tukol. Yan, doon sa banda doon. Gusto kong mag-illustrate ngayon para
kumapit sa utak natin yung mga pag-aalala natin. Di ba, ano pa lang naman? 15 minutes bago mag-11. Saglit lang to. Okay. So, ano ba yung mga kailangan natin gawin? Una, that I want us to keep in mind is we need a daily dose. Okay, sabihin nga natin, daily dose. Daily dose. Okay. Kailangan natin ng daily dose. Daily dose ng ano? Okay, so yun yung pag-aalala natin ngayon. So you don't have to wait for fasting week or fasting season natin para i-strengthen yung state natin. Diba, malapit naman ang fasting, doon ko na lang seryosohin. Parang diet mo yan, di ba? Di ba, malapit naman na matapos ang taon, saka na lang, next year na lang ako magda-diet. Minsan parang ganun yung pag-a-apply natin sa salita ng word ni God, di ba? Kaya hindi natin kailangang antayin yung fasting season natin, no? Every day, meron tayong pwedeng gawin para mas lumalim pa yung ating mga states. So, daily dose. Sabi nga po ulit natin. Okay, so what daily dose? Ano ba yung mga daily dose na kailangan natin? So, number one, na daily dose na kailangan natin is the state of the Word of God. Or the 10th peg ng Word ni God. So, as followers ni Jesus Christ, we never get to a place where we know enough Scripture. Amen. Bilang mga Kristiyano po, hindi po tayo ever makakarating doon sa place na kung saan, okay, I know enough Scripture na. Okay na ako dito. Kasya na tong Scripture na to, na binasa ko at minemorize ko. Siguro mga pang 3 months to, okay na ako, malakas na ako dito. Wala pong ganun. Okay? We never get to that place na we know enough Scripture. Dahil araw-araw, may ginagawa si God sa buhay natin. Araw-araw, may binabago ang Diyos. Araw-araw, may nire-rearrange si God. Araw-araw, kailangan na natin ng lakas ni God sa buhay natin. Kaya we need a daily dose of God's Word. Okay, kaya kung gaganyan lang natin yan, okay, nagbasa ka ng isang beses. Pag may uyug-yug pa rin. Pero pag daily, kunyari Monday, nagbasa ka, lumalim ng konti. Tuesday, nagbasa ka, lumalim ng konti. Di ba minsan iniisip ka agad natin, Lord, I want my stakes na lumalim, pero hindi naman agad-agad. Amen. Kailangan natin ng daily dose ng pag-word ni God para mas lumalim yung stakes natin. So as we read the Word of God daily, tinutulungan natin yung stakes natin, yung foundation natin to deepen every day. Kaya nga sabi ko kanina, we need a daily dose of God's Word. The Bible is God's Word. Hindi lang ito basta good book, na may mga good stories, na may mga good moral lesson. This is the living Word of God. Amen. Living Word of God from a supernatural God, at sinulat ito para sa iyo at para sa akin. Napaka-comforting, ang sarap that every day you get to read love letter from God. Okay? At hindi lang ito basta love letter. Sometimes it will correct us. Sometimes it will rebuke us. It will instruct us. It will direct us. And that is God's Word. So, sabi ng isa sa mga favorite preacher ko, the Bible, it's a book of antiquity that still preaches in modernity. Or that still speaks in modernity. Diba? Kaya kahit na pang sabi, lumang libro na lang naman na yan eh. Hindi po. Kahit na lumang libro, lumang kasulatan, yung mga nagsulat nito matagal ng patay, and yet it still speaks to us. Nangungusap pa rin po sa atin. Sabi niya po sa Psalms, Thy word is a lamp unto my feet and a light to my path. And if we remember yung sharing sa atin ni Brother Mel, he beautifully explained that the Word of God, we need the Word of God for pang everyday, pang now, and we need the Word of God for envisioning the future. So di ba hindi ito pang special occasion?
Hindi ito pag may sakit tayo. Hindi ito pag troubled lang tayo. This is for everyday. And as we read every day, lumalalim ng lumalalim yung states natin. And that's saying, Lord, I need to strengthen my state by being in the Word of God daily. Amen. I need to strengthen my state by being in the Word of God daily. May mga araw, siguro nakakalimutan natin, okay lang yan, go back, the next day, go back again. Okay? Basa ulit tayo. Okay? At ito yung magpapalakas sa atin by allowing it to shape who we are, by allowing God's Word to tell me how to interact with my spouse, by allowing God's Word to teach me how to love my kids, by the Word of God will also teach us how to honor our parents. So imagine, as we read the Word of God every day, lumalalim. Hindi lang yun natin binabasa, ina-apply pa natin, lumalalim. Diba? So the more we read, the more we apply, hindi natin namamalayan, lumalalim na pala. Okay? Hindi natin i-measure na, nasaan na kaya ako? Asan na? No! Just keep on reading, keep on applying, mamamalayan mo na lang. Ang daming mga circumstances na nangyayari sa buhay mo. Bakit hindi ka, ang kamatmatwang, hindi ka natutong ba? Why? Dahil hindi mo namalayan ang lalim na pala nung states mo. Dahil talaga namang araw-araw tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. So this is a reminder as we live 2026 and as we live 2025 and go into 2026 that Lord, hindi pwede na yung state ko malamya pa rin. Madali pa rin mabunot. Humangin lang ng konti, maa-uproot na. Diba? So we need to strengthen our state and to apply it. Allowing God's Word to tell us how to act with integrity at work. Allowing God's Word to teach us how to love God, how to worship God. Pag sinabi mo na, strengthen your states, dapat po, mas malalim yung nandito sa ilalim. Mas malalim yung nakabaon sa lupa kaysa dito sa nakikita sa ibabaw. Okay? Kaya yun dapat yung itsura po ng stakes natin, ng tent peg natin. Okay? And it's strong enough to sustain the enlarging of your tent. Yan. Kailangan maging malakas itong tent peg natin para as we desire to enlarge sa anong area man ng buhay natin, okay, part ng preparation natin is to strengthen our stakes. Okay? That is why, sabi ko nga kanina, we never outgrow reading the Word of God. Okay? Nung bata ka siguro, pagpatulog, kinukwentuhan ka ng nanay mo, pero wag naman hanggang ngayon. Pagpatulog mo pa rin ng Word ni God, wag naman po. Okay? God's Word is living and active. Kaya kahit ilang beses na nating nabasa, kunyari, John 3:16, ilang beses mo nang nabasa yan, but as you read the Word, meron at merong bagong ituturo si God sa buhay natin. Pinaka-popular siguro na New Year's resolution among Christians is tatapusin ko na ang Bible ko. Magbabasa na talaga ako ng Bible ko ngayong taon na ito. Okay? Why not this year gawin natin? Amen? Paunti-unti. If wala ka pang routine, okay, kunyari, baguhan tayo, at wala ka pang routine, start by reading 3 verses each day. Diba? Huwag tayong mag-start kaagad ng masyadong malaki, tapos hindi natin masusustain. Why not start 3? Sige, basta ang importante consistent, kahit 3 verses lang muna. 3 verses every day, 3 verses every day, 3 verses every day. Hindi mo na mamalayan na i-enjoy mo na pala na magbasa ng Word ni God, di ba? And then pag na-establish mo na yung reading mo, anong next? Pag na-establish mo na yung reading mo, na kaya mo nang kasi minsan pag nag-New Year's resolution tayo ng Lord, I want to finish my Bible, okay, January 1, binuklat mo na yung Bible mo, dyan na yung journal mo, lahat ng highlighter mo nandyan na, may concordance ka, may dictionary ka, di ba? Parang nakaka-overwhelm. Parang agad-agad kailangan maganda yung sulat mo. Alam niyo po ganyan ako. Pag una yung sa mga journal ko, ang ganda talaga ng sulat ko. Dami ko ginagamit na highlighter. Pero pag
hindi pumapangit, dating pangit. Yan po ang pagsubok ni Kuya Clark every Sunday morning. Pag ako nagpipreach, ang basahin ng aking sulat. Okay? So once na na-establish na natin, start small muna. Sa mga baguhan ko or kung dati na tayo pero hindi pa tayo nakakapag-establish ng reading natin, start 3 verses each day. Pagkatapos, pag na-establish na natin yung reading natin, anong next? Study the Word. Amen. Na yung alam mo yun, hindi ka na lang masasatisfy na nagbabasa ng 3 verses, isa-search mo na, uy, bakit kaya ganito yung sinabi dito? Ano kaya yung original ng word dito sa salitang ito? So, study the Word. And once na na-establish mo na, hindi ka na lang masasatisfy na nag-aaral ka ng sarili mo, amen, sa sarili mo, mag-enroll ka na sa discipleship. Amen. Malapit matapos yung unang batch natin. Yata. Malapit na. At pagkatapos nila, yung iba sa atin pwede na pong mag-enroll sa discipleship. Actually, yung iba sa inyo naka-enroll sa Bible School sa Hilltop. Diba? So, pwede po natin gawin yon. So, that's part of strengthening our stakes, deepening our stakes. So, kailangan nating read, study, okay, enroll if you must, and you also need to teach the Word. Amen. Sabihin nga natin, teach the Word. Yes, you have to impart kung ano rin yung natututunan natin, kailangan ini-impart din natin sa iba. Pwedeng maging part ka ng small group, pwedeng maging leader ka ng isang small group, pwedeng sumali ka sa kids ministry, or siguro sa mga anak muna natin, sa mga friends natin, kahit kanino pwede natin i-impart or i-share ang Word ni God. Pwede rin sa social media, why not use that platform para i-share kung ano yung mga natututunan natin. You need to be teaching the Word of God. Part po yun ng strengthening ng stakes natin at part po yun ng enlarging natin to teach the Word of God. Okay? Kailangan natin i-envision sa atin pong mga magulang. Let's start reading the Word, getting into the Word so that we can strengthen our stakes and model it to our children. Kasi nga, again, uulitin po na naman, yung mga ginagawa po natin is generational. Amen. As we strengthen our stakes by reading the Word of God, hindi lang po tayo ang naaapektuhan, pati po yung mga anak natin. Amen? At eto pa, sabi ko nga kanina, we don't just read the Word, but we also apply it. Amen. So, sabihin mo dyan sa katabi mo, narinig ko na yan dati. O sabihin mo rin, sumagot ka, ako din. Kaya anong gagawin natin? Gawin na nga natin. Obey na nga lang tayo. So this will help us flourish and be established. Sabi ko nga kanina, we hold fast. Pag sinabi mo kasing hold fast, you adhere. Ayan. Na-i-establish yung buhay natin, na-flourish yung buhay natin as we follow biblical principles, no? Kaya nga tayo nagbabasa, nag-i-study, so we can follow biblical principles on how to not cheat, not to lie, or about gossiping or judgment. So as we learn itong mga biblical principles na to, how to honor one another, magpo-flourish po yung buhay namin. Buhay natin. Okay? So sabi, pastora naman, matatapos na ang taon, wala bang sermon dyan na pang-motivate ng 2026? Kunyari, in 2026, all your problem, I will fix. Wala pang mga ganyang tema. In 2026, you will be rich. I'm sorry, wala akong ganun ngayon. One thing I know, if hindi natin sineryoso ang daily dose of God's Word, in 2026, you'll be hit in the head with a bricks. With a brick. Brick dapat yun, bricks lang para mag-rhyme. Kaya ganyan ako. Bricks ng disappointment, bricks ng disillusionment, brick ng mga problema. Why? Because hindi naman nagbabago lang ang taon, pero yung tactic ni Satan hindi nagbabago. Nagbabago lang ang taon, pero yung word ni God hindi nagbabago. So wala tayong kailangang bago na dalhin sa 2026. Kundi yung salita ng Panginoon. Amen.
na everyday po ay totoo sa buhay po natin. So, read, study, meditate, and teach. Yan. Alam na alam po natin yan sa Joshua chapter 1 verse 8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Sabi niya Dan, so that you will be careful to do everything written in it, that you will be prosperous and successful. Sabi sa ibang translations, good success. Sabi pa nga sa ibang translation. Pangalawa, yan, mabilis lang to. Pangalawa po is the state of prayer. Yan. Sabi ko sa inyo, napaka-basic na pag-aaralan natin. Ayan. So, kailangan natin ng daily dose ng Word of God at kailangan natin ng daily dose ng prayer. Kaya minsan dito tayo nadadali kasi this takes discipline. First Sunday, nabanggit ko ulit about prayer, di ba? Yung prayer ni Hannah. Nung prayer meeting, nabanggit ko ulit ito about prayer. Alam naman natin, no, prayer is our communion with God. Sa Exodus 33:7 to 11, si Moses, meron siyang tent of meeting. At pag kailangan niyang i-meet si God, doon siya pumupunta sa loob ng tent meeting sa kanyang secret place. Yun ang mas alam natin. And so we need a daily dose of prayer every day. Dapat meron tayong time manalangin. And as we pray every day, we talk to God about our frustration. Okay, hindi lang tayo nagpe-pray para sa ating shopping list or grocery list. Lord, wala na kaming ganito. Lord, wala na. Hindi po. We pray every day eh. Kasi kung babasahin niyo doon sa Exodus 33 verse 11 na Moses talked to God na para niyang kaibigan. At ganun tayo, every time we come to God para natin siyang kaibigan, we can talk to Him about our frustration. We can talk to Him about what's breaking our heart. We can talk to Him about anything. Kung wala kang malapit na kaibigan, si Lord ang pinakamalapit na kaibigan sa atin. Amen. He is yung best friend na hindi tayo iiwan. So when we pray, we talk to God. He listens, no? At when we talk to God through prayer, hindi lang tayo nagsasalita, but we are also listening to hear what the Word of God will say, what the Holy Spirit will say to us. Yung voice ng Holy Spirit po sa atin. So, as we commune with God, nakikipag-usap tayo kay God every day, yung daily dose ng prayer natin every day, araw-araw, nakikipag-usap tayo kay God. Hindi natin namamalayan, sorry, Mami Janet, ha, ginamit ko na ito, namatay kasi. Tinitignan ni Mami Janet, bakit namatay ko sa yung ano ko, pinaggalon-galonan niya na. Okay, habang nagpe-pray tayo, hindi naman lumalalim yung relationship natin kay God, hindi ba? Kaya we need a daily dose. Dahil everyday, lumalalim. Kaya kahit na anong umuga sa atin, lumipad, maghangin ng malakas, hindi tayo basta-basta mabubuwag. Because meron tayong daily dose of prayer. It's part of who we are, church. Amen. Part yan ng buhay natin bilang mga Kristiyano. It's what strengthens our life. Again, kagaya ng Word ni God, it's our foundation. Kailangan na lagi tayo nagpe-pray. Okay, so imagine, we have a daily Word. We have daily prayer. Now we can walk with new sense of strength every day. Diba? Even Jesus, He steps away from the crowd to pray. Kung si Jesus nga na napaka-busy during His time, meron pa rin siyang time para mag-pray, how much more po sa atin? Kailangan po natin everyday na nanalangin. If you have not established your prayer life yet, pag hindi pa po natin establish yung prayer life natin, ano yung pwede kaya natin gawin para ma-establish natin yung prayer life natin? So, hindi lang po tayo nag-aaral dito ng mga stakes. I'm also giving you practical handles. Kung sa Word ni God, read 3 verses every day, eventually study, eventually enroll, eventually teach. How about sa prayer? Okay? One time, may nagtanong sa akin, paano pag
nagpe-pray ako, sabi niya, parang nakaka-guilty pag hindi mo nabanggit lahat yung yung mga gusto mong ipag-pray. Kaya minsan tuloy parang humahaba yung prayer mo, parang ganyan. So, ang pwede natin gawin, pag nag-start pa lang tayo or pag hindi mo pa alam kung paano mag-establish ng prayer life mo, why not you pray for a specific topic every day? Like, kunyari, itong Monday, you pray for your parents. Tuesday, you pray for your friends. Wednesday, you pray for your unbelieving family members. So, kahit take 5 minutes lang every day. Okay, para ma-establish mo lang yung prayer life mo. Yan, paunti-unti. Sige, 5 minutes. 5 minutes every day. 5 minutes every day. Hindi mo na mamalayan na i-enjoy mo na pala. Alam niyo po, meron pang at one point, I wrote a name for each day. Okay, meron akong ganon. I wrote a name for each day. So, sinulat ko po lahat doon sa may planner ko, lahat yung mga pangalan, everyday yon. So, pag nag-morning prayer ako, at maaalala ko tong tao na to, all throughout the day, i-mention ko sila sa prayer ko. So, pwede yung ganon. Okay? Establish mo muna kahit 5 minutes every day. So, yung word, okay, yung word at prayer, napaka-importanting part po yan ng strengthening ng stakes natin. And I will almost guarantee there will be distractions. The enemy knows, alam ng kaaway na hindi mo pwedeng pagsamahin ang dalawang ito. Magiging explosive ka ang buhay mo pag pinagsama mo ang word at ang prayer. And that's what we want. Amen. That's what we want, na maging explosive yung buhay natin. Yung parang, oh no, gising na siya. Alam mo, may isang preacher ako na narinig na nagsabi na, and I want this, Lord. Sabi ko, na I want my name to be so popular in hell. Na yung pag alam mong pag gumising ka na, oh no, gumising na siya, magpe-pray na yan. Ayan, aabutin na yung Bible, aabutin na yung Bible. Ay, hindi, cellphone pala. Oh, safe tayo. Amen. Alam mo yun na, pag nakita ng kaaway, nagising ka na, nagtitremble na, kasi alam nila, ayan na, magpe-pray na yan. Ayan na, magbabasa na yan. Amen. So it's very important, napaka-powerful po ng word at ng prayer po sa buhay po natin. Okay, kaya minsan, pansinin nyo, pag nakapag-decide ka na mag-pray or magbasa ng Bible, biglang magugutom yung anak mo, or biglang may kakatok, biglang may tatawag na importante, etc. Alam niyo na yan, maraming mga nangyayari. So it's very important na daily gagawin po natin ito para may makapitan tayo. Hindi natin alam kung ano na naman ang pwedeng mangyari sa 2026, but we already know our enemy is already defeated. Amen? So we all the more that we need to rely on the Word of God, rely on prayer para mas maging malakas po tayo. Daily dose, meaning every day. So pag nag-establish mo na, sige, 5 minutes every day, kung baguhan ka pa lang at wala ka pang na-establish na prayer life, 5 minutes every day, okay na yan. And then, pag na-establish mo na yan, sige, mag-start ka ng mag-journal, pwede na yan. Okay, at pag batido ka na, noon, ang tagal mo na nag-pray mo na mapaabutin ng 1 year yung 5 minutes na every day. Sana umaba naman din ng konti. So, 5 minutes, nag-start ka sa 5 minutes, hindi tapos, nag-prayer journal ka na, and then eventually, alam nyo, pag nasanay ka na praying out loud, kaya hindi lang yung nagpe-pray ka sa isip mo, o try nyo po, pag kayo lang sa bahay ninyo, why not pray out loud? Para naririnig mo yung sarili mo na nagpe-pray, ay, ganito pala yung boses ko pag nagpe-pray. Tapos, unti-unti na nag-build up yung confidence mo. Hindi mo mamamalayan, biglang may lumapit sa iyong kaibigan, katrabaho, kamag-anak, nag-share ng problema. Bigla na lang sasabihin, uudyukan ka ng Holy Spirit, pag-pray mo yung tao ngayon. Lord, hindi ko alam ang sasabihin ko. Wala ka ng linyahan na ganun. Bakit? Kasi everyday na. May daily dose ka na ng prayer.
May daily dose ng prayer. Kaya, pag may mga nangangailangan na lumalapit sa'yo, kaya mo nang sabihin, can I pray for you? Amen. Hindi na lang tayo yung humihingi ng prayer, tayo na rin yung nag-o-offer ng prayer. Okay? So, we need daily dose of word and prayer. Okay? Basahin nga po natin yung Ephesians 6:18. Lagay mo pa po yan. Ephesians 6:18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. That's not a suggestion. That's a command sa atin po. Amen? So we need a daily dose. Daily dose, sabihin nga natin. Daily dose. Okay. Daily dose of word and daily dose of prayer. At pangatlo po, hindi lang natin kailangan ng daily dose. Ang tagal-tagal kong nag-isip, ano ba ang magra-rhyme sa dose? Ano ba magra-rhyme sa dose? Ang gulo-gulo nung ano ko nga dito outline ko. So, you also need a weekly post. Ayan, weekly post. Sabihin nga natin. Post. P-O-S-E. Ayan. Habang ini-edit ko yun. Kanina ko lang naisip na, okay, pwede pala to. So, here comes the state of the church. Ayan. So, kung may daily dose tayo ng prayer, daily dose tayo ng word, kailangan rin natin ng weekly post. Ayan. So, nandiyan si word ni God, nandiyan si prayer. Everyday natin ginagawa yan. Ngayon, ano yung weekly post natin? State of the church. What's your post during weekend? Ano ba yung post mo? Strike a post. Pag sinabi strike a post, paano ka mag-posting? Ayan, ganun daw si Prime. Pag sinabing picture, ano yung normal na ano mo? Ganyan. Ewan ko ba, bakit ba ngayon? Pag sinabing waki naman waki. Ganyan yung ano natin sa waki. Okay? So, ano ba yung weekly post natin during weekend? So, ang daming problema, ang daming nangyayari, ang daming circumstances na maintindihan. What's your weekly post? Pag sinabing, I will go to church, okay, strike a pose. Yes. Strike a pose. Okay, meron, di ba yung sa mga reels, yung mga iba't ibang daw ng small TV, big TV, small catch. Napapanood niyo ba yun? Sa Facebook. So may iba-iba, whatever, paano ka magtaas ng kamay. Siguro pag mahihayin ka, ganyan ka pala, it's okay. Kung yan ang weekly post mo, walang problema. Okay, eventually, eventually, tataas at tataas din yan. What's your weekly post? Amen. So I'm not sharing this because we are the pastor of this church. At hindi rin po nagkataon lang, parang awa nyo na nagkataon lang na maraming wala ngayon. Pero talagang kailangan ko pong i-share ito. Okay? But, if I'm going to be honest, okay, sabi ko nga kasi, this is the state of the church. So, we need a weekly, hindi lang daily dose ng prayer, hindi lang daily dose ng word, kailangan rin natin ng weekly post of coming to church, worshiping God. Okay? Ministry is very hard, if I'm going to be honest. No? Mahirap po talaga ang ministry. Unlike po sa work, kunyari na meron kang corporate ladder na pwede mong i-aim na position, magiging manager ako, magiging branch manager, sa amin po wala. Okay? Wala kaming ini-aim na corporate ladder. Okay? We don't make good money. Kung good money ang kailangan namin, sana inuuhan ko na lang yung sinabi ni Auntie Mary, baka nanonood ka dyan. Usually nanonood siya pag Sunday. Na punta si pastor ng isip, di ba? Ministry rin naman yun.
At least mas malaki-laki ang pera pag sa Israel, biro lang po. Mas malaki-laki ang di ba? So wala naman talagang wala naman talagang, we don't make good money. Okay? If you know what I mean, please, wag niyo po akong ma-miss doon. But you know what's the best part about ministry? What's the best part about ministry is kayo po, yung mga tao. We love seeing you grow, and we love seeing you discover kung ano yung purpose ni God para sa inyo. We love seeing your lives aligning doon sa purpose, sa plano ni God sa buhay ninyo. That's the best part. Na makita namin kayo lahat na nag-grow. Amen. But you know what's the worst part sa ministry? Again, I will be honest. Ano kaya ang worst part sa ministry? Yung pa din. Tao pa din, sa totoo lang. Kasi when we see you choose opposite yung way ni God, nakaka-break ng puso. Pag nakita namin na we are not choosing to grow, it breaks our heart. No, malala pa sa heartbreak, sa breakup eh. Pag yung i-ghost nyo kami, wala man lang update, like saan ako nagkamali. Parang ganon. Nakakadurog ng puso. Kaya again, sabi ko nga, I want to share what's in my heart on this while I'm here on this pulpit. Wala pong hidden agenda ang mga pastors ninyo. I say this because Jesus established the church. Si Jesus po ang nag-establish ng church, and church is the bride of Christ. Amen. Bride of Christ po ang church, ang iglesia. At tayo po yung iniintay, di po ba? Dressed in raiment, garment, white garments, wrinkle-free. Ganun na nga lang, di ko ma-quote yung kanta. And we are the bride of Christ. In-establish ni Jesus Christ ang church. The hope of all the world. Partner ni Jesus Christ ang church in sharing the gospel. So, papaano namin as pastors maa-attempt na gawin kayo or gawan kayo ng masama at gamitin kayo sa maling paraan? Because, you know, this napaka-laki po ng respeto namin. And so kahit mahirap, kadalasan masakit, Pastor and I will continue to walk with you, pray with you, weep with you, mourn with you, encourage you, and create space po para sa inyo to discover kung ano yung mga gifts at yung mga na ma-develop po para ma-reach po natin yung full potential natin. Amen. Amen. Pero please, huwag po natin gawin na accessory ang church sa buhay natin. Amen. Sige, pag convenient ako, pupunta ako. Sige, pag kumpleto yung tulog ko, pupunta ako. Sige, pag okay yung mga anak ko, pupunta ako. Kaya anong nangyayari? Sa maraming mga Kristiyano, when life hits them hard, amen, namamalayan na lang nila, bakit parang walang dumadamay? Bakit parang wala akong mahanap na consolation, na solace? Why? Because they did not create a family inside the church. That's why we need weekly posts of coming together, loving one another, worshiping together. Kaya kailangan po natin ito. Sabi ko nga, this is my heart this morning. I am not saying this na, so bawal garod mag-miss ng church. Hindi po. Okay? Sometimes may mga stuff na nangyayari na hindi natin na nakokontrol. Okay? Hindi po perfect attendance sa church ang basis po ng salvation natin. Amen? So hindi po yun yung ibig kong sabihin. But what I am saying is that we have to keep showing up. Okay? Just keep showing up. Be at church. This is your family. God saved you, pero hindi po natatapos doon. It doesn't end there. God placed you in this family that will help you grow. Okay? They will help you grow. They will inspire you. They will encourage you. And they will also challenge you. At ikaw rin mismo, you need a family that you can help to grow. You can help others be inspired. You can help others na ma-challenge din yung buhay nila. So, bawat
bawat isa po sa atin, meron po tayong pakinabang sa isa't isa. Kaya tayo everyday na pumupunta dito. So make it a priority. Make church our priority. Ate Belia and Ate Kat, alam ko wala kayong physical church na pinupuntahan, but the fact na every Sunday you make sure na tumututok kayo, they are making church a priority. Amen. So we don't have to be here every Sunday. That's not what I mean. But alam niyo yun, yung kahit saan man kayo nagpunta, dahil may mga iba't ibang nangyayari sa buhay natin, make sure that our heart is always connected to God. Amen. Keep showing up and you keep growing up. Okay. Just give it a chance. Give church a chance. I remember, meron isang young, lovely woman. Wala siya dito. Pero lovely kayong lahat. Okay. She belongs to a congregation. But there was a point in her life, actually dito dapat sila ngayon, pero may nangyari kasi sa kanila ngayon. There was a point in her life na ayaw na niyang mag-church. Okay, ayaw niya nang mag-church. At yun mismo yung sinasabi niya sa amin. At literal na pag nandun ka sa backdoor ng bahay nila, tanaw na tanaw mo yung church, parang busy yun lang. Ganyan, kitang-kita niya. Pero dumating siya dun sa point na ayaw niya nang mag-church. Sabi niya, Pastor, ayaw ko na po talaga pumunta. Talagang pinipilit ko po yung sarili ko. Okay, laging sabi niya, Pastor, parang, kasi laging galit yung pastor nila. Hindi po ako yun, ha? Para lang akong galit ngayon, pero hindi ako yun. So sabi niya, Pastor, parang ayaw ko na po talaga, parang lagi na lang akong minamalo. Sabi niya ganyan, lagi na lang kami pinapalo. But you know what? Every time they will call, we will tell them, just go. Word ni God pa rin yun. Listen to the preaching. Show respect to your pastor. So yun yung ginawa niya. She just keep showing up. She just keep showing up. Just keep showing up. Hindi niya namamalayan. Nag-grow up na pala siya. Amen. And now, by God's grace and for God's glory, silang mag-asawa, grabe yung paggamit din ni God sa buhay nila ngayon. Doon sa church na yon. Nagbago ba yung pastor? Hindi po, sadly. Katatawag lang nila sa amin ng isang sabi niya, ganun pa rin. Pero alam niyo kung ano yung nagbago? Yung attitude nila. Yung puso nila. Sabi namin sa kanila, kahit wala kayong title, kahit wala, keep serving. Keep loving the people. Keep loving your pastor. And nakakatuwa kung paano, hindi lang siya na-promote sa trabaho, glory to God, na-promote din yung paggamit ni God sa kanila sa loob ng church. Nakakatuwa, no? Just keep showing up. Hindi mo mamamalayan, nag-grow up ka na pala. So every time we show up, pinapalalim natin yung stake natin. Every time we come every Sunday, hindi natin namamalayan, lumalalim na pala yung tent peg natin, yung stake natin. And also, church is about God. It's not about us. It's not how we feel. It's about worshiping God. So it's not about you. It's not about me. Okay? This is a reminder to us na He is the King. He is worthy. He is the King of Kings and the Lord of Lords, and He is worthy to be worshipped every Sunday. And when you are here, sitting with someone who checks in, pag wala ka pag Sunday, alam mo yung katabi mo, chine-check ka every Sunday pag wala ka. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Itong katabi ko na to, ito yung tao na pag wala ako pag Sunday. Hindi niya sasabihin na, asaan ka damayan na lang kita. Hindi, asaan ka? Ba't wala ka sa church? Di ba? Ang sarap nung ganun. Alam natin na may tao na who will drag us to the feet of Jesus pag alam niya na at yun yung being part ng family ng church. Amen? So it builds our foundation. So when life hits you, when struggle comes, pag may problema, may tatakbuhan tayo. May kapamilya tayo. Amen? So if you're a new believer, just keep showing up sa church. We're not requiring much of you. Just keep showing up. Pag medyo tumagal-tagal ka na sa church, engage in worship. Amen. Hindi pwedeng lagi na lang ganun.
Taas rin natin ng konti. Okay, mag-take note ka na, nagtataas ka na ng kamay. Ayan. Alam niyo po, pag mga Sunday, nag-outfit check po ako. Hindi para maganda yung picture ni Kuya Miko. Pero ba't wala si Kuya Miko ngayon? Hindi, nag-outfit check ako every Sunday para alam ko pag sumayaw ba ako, pag nagtaas pa ako ng kamay, komportable ba ako. Yun yung outfit check na yun. Pag ganito ba? Pag ganyan yung taas ng kamay, ibig sabihin, siguro maikli ang pangalaman ni Pastor, hindi niya maitaas. Pag nakita niyo po na hindi ako nagtataas ng kamay, it's either maikli yung palda ko or makikita yung kiligili ko. Kaya huwag niyo nang pangarapin yun dahil namumukong sama ng panahon ang makikita ninyo. Okay, so kailangan yung gagawin na, alam niyo, komportable kang magtaas ng kamay. Every time. Okay? So, strike a pose. Yan. So, remember that we are singing to God who is worthy of it all. Okay, even if it's awkward, even if it's uncomfortable, you sing, you dance, you raise your hands. Amen? Because it's a pose of victory. Raising your hands in yung pose ng victory, no? Okay, may problema ka? Strike a pose. Amen. Hindi mo maintindihan yung anak mo, yung asawa mo, strike a pose. Amen. Taas mo yung kamay mo, hindi mo, Lord, ba't nangyayari sa amin to? Strike a pose. Okay, pag hindi nakakasya yung ganyan, may babang pose. Kneeling down. Yes. Amen. Worship. Psalm 141 verse 2. May my prayer be sent before you like incense. May the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. At sabi niya pa sa 134 verse 1 to praise the Lord, all you servants of the Lord, who ministers by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. Amen. Alam niyo po, in the Old Testament, pag may mga battles sila, battles were won when they would send the worshipers first. Marami sila napapanalunan ng mga battle pag pinapauna po nila yung mga worshipers. They don't have to use a sword, a spear, because God fights for them. So worship is our warfare. Amen. Hindi po nagpapakanta yung mga worship leader natin dito para lang ma-prep yung heart natin for word or para ma-warm up tayo. Hindi po. Worship is a warfare. So ano man yung nangyayari sa atin, our response to problem, may problema, may challenge, hindi mo na maintindihan yung nangyayari, okay, strike a pose. Worship every Sunday. So we need a daily dose and a daily pose para ma-strengthen po yung stakes natin. And this is my conclusion. Okay? Nabasa ko lang po ito actually. Yung 10 peg principle. God only expands what you're willing to anchor. So, kung hindi ka willing na i-anchor kay God yung buhay mo, hindi niya po mai-expand yan. Kung hindi tayo willing na i-anchor kay God yung trabaho mo, yung pamilya mo, yung relationship mo, hindi po ma-expand ni God yan. Sineselebrate natin yung expansion. Sineselebrate natin yung bigger tent, wider reach, greater influence. Pero, balik na tayo sa verse 54, kuya. Isaiah 54 verse 2. May dinagdag si God dyan na critical instruction. Enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back, lengthen your cords, and strengthen your stake. So bago yung mga iba na yan, ito muna yung kailangan nating palakasin. Kasi dito po nakasalalay para hindi mag-collapse yung ini-enlarge natin, yung ini-stretch natin yung cords natin. Okay? So before expansion, may anchoring muna. Before mag-expand, kailangan muna nating palalimin yung tent peg natin. God cannot grow what you refuse to stabilize. So, hindi po mag-grow ni God
Yung mga ayaw naman natin ipastabilize kay God sa buhay natin. Bigger platform, yes tayo doon. Bigger sales, yes tayo doon. Bigger opportunities, yes tayo doon. Bigger impact, yes tayo doon. But God asks us, can you anchor what you already have? Kung yung maliit pa nga lang na nasa atin, hindi na natin mai-anchor kay God, paano niya yan paluluwangin? Okay? Pag wala po tayong tent peg, ano man na i-build natin, magko-collapse. Growth without grounding leads to drifting. Okay? Mamamalaya mo na lang na ilipad na pala yung tent natin. Pangalawa po, expansion is not a miracle. It's the amount and quality of your preparation. So Lord, I need a miracle. Expand my reach, expand my family. Hindi po yun. Papaano po tayo nagpe-prepare? Okay, si God, siya po yung mag-stretch. Hindi po sinabi nyo na God will stretch, God will expand. Hindi po. God breathes into kung ano yung sinasubmit natin sa Kanya. Pangatlo po, your future blessing requires present discipline. We want a bigger tent. We want to enlarge yung reach natin, enlarge yung capacity ng family natin. Pero ano yung discipline na ginagawa natin? Discipline sa word, discipline sa prayer, discipline sa pag-attend natin ng church, no? Parang napakasimple lang ng mga tatlong yan. Pero hindi natin alam, this is the very preparation that we need para i-enlarge ni God yung future natin. Kaya at alam niyo po mga parents, the more that we do this, every day, every week, nakasalalay rin po dito yung future ng mga anak natin. Hindi lang po sa atin. So, hindi po may po-promote ni God yung nire-refuse natin na ipasecure sa Kanya. Before God sends increase, i-check niya muna yung foundation natin. And lastly, is that anchored obedience creates unstoppable expansion. So, napaka-importante po ng obedience natin. When your stakes are strong, the wind can blow. Okay? Kung na-try nyo na, pag ito kanya rin may kasalan, alam niyo yung, ang tawag ba dun? Parachute? Diba? Meron yung nakatali yan sa mga iba't ibang sides. And then, mayroong pole sa gitna. Diba? Kung ma-imagine niyo yung parachute na ginagamit sa kasalan, okay, parang malaking payong. Diba nakakakaba pag kunyari biglang hahangin? Lagi niya may tayab. Biglang gaganon, aangat. Pero since maganda yung pagkakatali at maganda yung foundation niya sa gitna, may aangat man ng konti, bababawit sa position. Ganyan yung buhay natin. Minsan dahil sa lakas ng hangin, sa lakas ng mga problema na nangyayari, aangat ng konti yung tent natin. Aangat ng konti. Pero since firm yung foundation mo, yung stakes mo malakas, babalikin yan. Hindi tayo matatakot na maililipad. Okay? If you are anchored in obedience, nag-create po yan ng unstoppable na expansion po sa buhay natin. Amen? Because secure yung foundation natin. Amen? And God, ito po yung isang katotohanan, God enlarges the prepared. Amen? We are praying for enlarge. We are praying for expansion. We are praying for like this and like that. But the question is, prepared po ba tayo? Naka-prepare po ba yung stakes natin? Naka-prepare po ba yung heart natin sa expansion? Amen. Tumayo nga po tayong lahat. Thank you, Jesus. Alam niyo po, buti po ng Diyos sa buhay natin. Sabi ko nga kanina, wala akong iiwan sa inyo na big theological word for bago matapos ang taon na to. I just want to remind us of kung ano na po yung vision
na binigay ng Diyos po sa atin. Kung ano na po itong nailagay ni God para sa church natin at para po sa inyo. God's desire for each one of us is to experience yung enlargement. Promise po ni God sa atin yan. Pero may part din po tayo. Kailangan po natin palalimin yung stakes natin. No, hindi na po, you don't have to be afraid kung ano yung mangyayari next year. Hindi mo kailangang matakot dahil alam mo na everyday may preparation kang ginagawa. Wala ka namang kailangang baunin na bago sa 2026. Yung consistency lang po natin in reading the Word. Yung consistency natin in prayer. Yung consistency po natin in engaging sa family, sa church family na pinaglagyan po sa atin ng Panginoon. Thank you. Awitin nga po natin yung chorus na inawit natin kanina. Yung second part ng chorus ata yun. Yung the Word of God. Ito po yung mag-i-establish po talaga ng buhay natin. It will never fade. Hindi nagbabago, hindi nababalik ang mga pangako at ang salita po ng ating Diyos. At hayaan po natin na yung mga salita ng Diyos na napakinggan po natin ngayong umagang ito ay patuloy na mangusap sa ating mga puso. And let the Holy Spirit just minister to our hearts today. If the Word of God ay naging parang sword sa atin ngayon, naging knife na tinanggal yung mga bagay na hindi tama, maybe nasaktan tayo, but let's allow the Holy Spirit to just minister to us and comfort us and help us na maintindihan po ang salita ng Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, God. Thank you, Jesus. Ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. That's your promise. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Malaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Minsan pa nga po, maglaho man ang langit at lupa. Malaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sing that over your life. Maglaho man. Malaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Yes, Lord. What an assurance from our God. Maglaho man ang langit at lupa, heaven and earth shall pass away, but God's living and active word hindi po nagbabago, hindi po mawawala, patuloy na magiging matibay na sandigan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Maraming salamat, O Diyos. Lord, we know
And we acknowledge that it's your word, your grace, your faithfulness that have sustained us, O God, this year. At naniniwala kami that the same word, the same grace, the same faithfulness, Lord God, ang baon-baon po namin, papasok po, Lord God, ng 2026. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Father, I pray for each and every one that is in this place, even sa mga nanonood, Lord God, online at sa mga manonood pa mamaya. Lord, nakikita mo po ang puso at buhay ng bawat isa. Sometimes there's so many things, Lord, na nag-a-agitate ng buhay namin. Maraming mga bagay ang parang yumuyugyog sa stakes namin. Maraming mga bagay ang parang nangyayari na ang pakiramdam namin ililipad na yung mga tent namin, Lord God. But Father, we are reminded that, Lord, what we need is a daily dose of your word, daily dose of prayer, Lord, a weekly pulse of worshiping you, daily pulse of loving yung mga tao that you have surrounded us with, oh God. I pray, Lord, na maalala po namin ito araw-araw. And Lord God, darating man yung mga circumstances na hindi po namin maintindihan, let your word today be a reminder, Lord. Ang part namin, read your word, pray, connect to my church family, read the word of God, pray, connect with other believers, read the word of God, pray, connect to my mentor, read the word of God, pray, and connect to the body of Christ. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka po na magtrabaho at mangusap sa buhay ng bawat isa. Lord, hindi ko man po alam kung ano yung mga circumstances nila, but Lord, you see them, you know them, and I pray, God, that you will meet them where they are right now. And I pray, Lord, that you continue to move, Lord, and manifest, Lord God, ano man yung mga pinagpipray ng bawat isa na enlargement sa buhay po nila, Lord, it shall come to pass in your proper time. Maybe for some, this is a preparation for your to strengthen your stakes. Maybe for some, this is a preparation of yung ground na paglalagyan mo ng stakes mo. I don't know kung anong season na naroon ka ngayon. But one thing I know, our God, we have a faithful God na sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, siya yung laging nariyan na kasama natin. Maraming salamat. Father, we pray for those who are sick right now. We thank you for healing. We remember Talia, Lord God, thank you for healing upon her life. Lord, yung mga kasama po namin na wala ngayon, I pray, Lord, that you also move in their lives, oh God, in a very special way. Yung mga nasa mga reunion, nasa mga family gatherings, Lord, I pray, let their light shine, Lord God, that they will see who you are, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri at tinadakila ka po namin. At wala pong ibang pangalan ng mga itataas sa lugar na to, sa buhay namin, sa pamilya namin, sa church namin, sa mga business na pinagkaloob mo po sa amin, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. We love you, Lord. We honor you. We give you praises. May the words of our mouth and the meditations of our heart and everything that we do, Lord God, give glory to your name. We love you. We honor you.